So medyo masukal din. Medyo mataas din yung pag-akyat dito sa bundok na ito. Abandonadong building dito sa bundok. Medyo creepy yung lugar na ito. Oh no. Tinatayuan ako ng balahibo. Oh no. Oh my God. Biglang may kumaluskos, idol. Semento yung kanyang bakod. Medyo iba yung pakiramdam ko dito. Oh, ang lalim nito ah. May isa pa ritong kwarto. Ay, Diyos ko. Ay, yan mga idol. Nagagalit siya. May pusyo na dito sa loob ng gusali. Nasa gitna tayo ng kagubatan. Yan. Grabe. My God. Grabe oh. Pakadilim dito sa lugar na ito. Meron pa dito sa kabila, papasok. Nakakatakot dito sa loob. Ito, daming butas dito. Akit tayo sa hagdan mga idol. Ayan, talagang ano siya, nababalutan na ng makakapal na kahoy at damo. Grabe oh. Alright, good day sa inyo mga idol. Ngayong araw na ito ay nandito naman ako sa Mabato, Asopre, Pangil, Laguna. Kung saan ay pupuntahan ko yung abandonadong building dito sa kabundukan ng Pangil, Laguna. Yan, puntahan natin yung abandonadong building dito sa kabundukan ng Pangil, Laguna. So medyo okay naman yung daan dito dahil itong daan ay parang ano siya, yung rough road, no? Bali hindi na lang nadadaanan ng sasakyan. Yan. So medyo masukal din yung daan dito. So hindi ko lang sure kung ito nga ba talaga yung way. Sinundan ko lang itong daan. Nagbabaka sakali na doon nga patungo itong daan na ito. Ayun. Meron ako natatanaw na building. Ito na siguro yun. Yan. Dito ay maahon din. Mataas din, medyo mataas din yung pag-akyat dito sa bundok na ito. Dahil talaga namang pinawisan din ako. At isa pa, dinagdag pa yung init. Yung ito na siguro guys. Oh. Eto, ay oo nga, ito nga guys yung abandonadong building dito sa bundok. Wow. Ay grabe. Ganito pala ang itsura nito. Ay. Grabe dito, idol. Eto pala yung sinasabing abandonadong building dito sa gitna ng bundok. Ayan oh. Kita nyo naman. Yan mga idol, nakarating na tayo dito sa abandonadong building. Medyo creepy yung lugar na ito at itong struktura na ito. Dahil bukod sa abandonado siya, ay nasa gitna tayo ng kabundukan. Kita nyo naman itong kabundukan.
sa buong paligid ay masukal siya. Dito ay wala akong nakitang tao, wala akong nakasalubong o nakita man lang. At sigurado ay walang nag-standby dito ng mga tao o anuman. Dahil nga ay itong lugar na ito ay nasa gitna ng kabundukan. Ngayon ay umakyat ako dito mag-isa, solo flight ulit. Wala tayong naging kasama at wala nga tour guide dito sapagkat hindi naman ito tourist spot, no, para magkaroon ng tour guide papunta sa building na ito. Ayan, so papasukin natin ito para makita natin kung ano yung nasa loob nito at ano nga ba yung itsura ng loob na ito. Kaya lang talagang creepy itong building na ito. Nakakatakot mga idol. Pero nandito na tayo, ay tingnan ko na rin kung ano nga ba ang nasa loob nito. Nga pala, mula doon sa kalsada hanggang dito ay siguro nasa 1 kilometer yung layo o higit pa. Sa pag-akyat dito ay medyo matarik din at kita nyo naman talagang pinawisan din ako. Ay sige, punta na natin kung ano nga ba yung tinatago ng building na ito. My God. Wow. Dito pa lang ay ayan o, yung mga idol, yung mga paligid nito. Talagang ito ang matatawag na abandonado. Wow. Grabe, ang daming dito. Vandalism. Grabe yung mga nagbabandalism dito, no. Kahit sa kisame, sa bubong ay nakakapagsulat pa sila. Ano ito, inaakit nila? Wow. Ayan idol, yung mga paligid nitong building na ito. Sige, akyatin ko. My God. Oh no. Dito pa lang idol, sa bungad ay medyo tinatayuan ako ng balahibo. Paano pa kaya doon sa parting loob? Sige. Wow. Bakit lupa ito? Ano ito, parang yung sabungan, cockpit. Wow. Grabe oh. Malupa siya mga idol. Tingnan natin itong kwarto na ito. Yan, ano kaya yung itsura nito dito sa loob? Oh no. Oh my God. Yan mga idol, yung gilid. Dito sa parting loob ay tinutubuan na ng mga damo. Okay. Ito pala. May brief pa dito. Pasukin natin. Hop! Gulat ako dun .
Biglang may kumaluskos, idol. Gulat ako. Oh, ano ba yun? Kada haharap ako dito sa loob, may kumakaluskos sa parting labas. May harapan ko lang kasama, idol. Guys, wala tayong backup. Yan o. Semento yung kanyang bakod. Ayan o. Ito yung unang kwarto dito sa bungad. At dito, yan. Grabe. Sobrang creepy dito, mga idol, no? Yeah. Medyo creepy talaga. Medyo iba yung pakiramdam ko dito. Napakaraming cubicle dito. Bakit may mga kwarto-kwarto ito? Oh, ang lalim nito ah. Grabe oh. Siya. Kaya ito. Kasi kung kwarto naman ito ay maliit naman siya. Yan, meron pa dito. Yun. Butas. Kung mapapansin nyo, itong building na ito ay hindi pa siya tapos. Pero hindi na nagpatuloy. Ang daming kwarto. Yan o. May kwarto pa rito sa loob. Ito. Ay, grabe. Creepy mga idol. Medyo tinatayaman ako ng balahibo. May isa pa ritong kwarto. Ay, Diyos ko. Walang Diyo. Nagulat ako, idol, doon sa dalawang paniki na dumaan sa uluhan ko. Grabe rin. Wow. Yan mga idol. Nagagalit siya. Ayan, parang may ibon dito. Ibon ba yan? Ay, ibon nga, idol. Ano to? Alayang-layang. May pusyo na dito sa loob ng gusali. Punta pa natin yung kabila. May talagang creepy dito, mga idol. Dahil nasa gitna tayo ng kagubatan na halos walang karatig na bahay o anuman, ay mayroong ganitong klaseng building dito sa gitna ng gubat. Tingnan natin pa itong bawat kwarto. Yan. Grabe. Oh no. Napakaraming kwarto dito. Ito pa. Papasok pa sa loob. Mayroon pang maliit doon. Bakit kaya mayroong ganyan dito? Tingnan natin. Nakakatakot ito, idol.
Dilim dito sa lugar na ito. Itong isang kwarto na ito. Ano yung naririnig ko? Lawan natin ang cellphone, mga idol. Oh my God. Ito kaya. Dito pa. Meron pa dito sa kabila. Papasok. Napaka-creepy talaga dito, mga idol. Nakakatakot dito sa loob. Labas na tayo, labas. May talagang kakaiba doon sa loob, mga idol. Yan o. Isa pang kwarto. Kwarto pa rin. Ang daming kwarto talaga dito, mga guys. Oh. Ayan o. Ito pa, may kwarto pa rito. Nakakatakot, baka mamaya biglang may bumulaga. Tapos ito yung kabilang side. Oh. Ito, daming butas dito. Parang cubicle ng ano to. Ano ba yan? Tulad nito. Wow. Creepy pa guys dito sa lugar talaga. Ito pa. Silipin natin yung bawat kwarto. Ayan. Okay. So, napunta na natin itong bawat sulok ng baba ng gusali na ito. Ngayon, naakit naman tayo dito sa second floor. Ayan, may hagdan. Akit tayo sa hagdan, mga idol. Tibay pa kaya ito? Siguro matibay pa to. Kaya lang, labas na yung mga bakal. Nasisira na itong hagdan. Ay, grabe. Yan o. Wow. Pagdating mo naman dito sa ibabaw ay sulit naman, oh. Sulit ang tanawin naman dito, mga idol, oh. At dito sa lugar na ito, sa ibabaw, ay napakalapad nitong parang helipad o landingan ng helicopter, no? Napakalawak pala ng ibabaw nito, ma. Ayan, talagang ano siya, nababalutan na ng makakapal na kahoy at damo. Lalong lalo na itong gilid ng building na ito. Ayan. Ayan, yung kabundukan. Nasa gitna tayo ng gubat ng kabundukan. Meron pa rito ano, ngandang tingnan. Parang pinakang tower. Ayan. So itong ang building na ito ay tinatawag na Selecta. Dahil ito yata ay pagmamay-ari ng Selecta Company. Pero hindi na nag-ooperate dito. Bali doon sa nakausap ko sa baba ay isa nga daw itong Selecta Company. Pero bakit ito hindi na nag-ooperate? So wala ring alam yung nandun sa baba na mga nakatira kung bakit nga ba ito
natigil. Sinikap kong mag-research sa iba't ibang website, ay halos wala akong makita na informasyon about dito sa history ng building na ito. Siguro ay hindi ito inarehistro ng company ng Selecta sa anumang website sa internet. Yan, kaya hindi natin malaman o limitado lang yung ating impormasyon dito sapagkat wala nga tayong makita. May nakikita tayo pero ano lang, pangkaraniwang ano lang, impormasyon. Wala yung history nitong building na ito. Yan, ang ganda ng paglaligid, idol. Ang ganda ng kabundukan. Tapos dito may hagdan pa, oh. Calamba de Bay. Yan. Napakalapad nitong ibabaw. Yan. Grabe, oh. May hagdan pa rin dito pataas. Idol, mga gamit ko. Kaya lang, delikado na ito. Umakit pa yata dito. Pero subukan natin. Oh, ang dumi ng ibon. Ng kabag. Oh. Grabe. Ang ganda ng tanawin dito. Napakataas din ng lugar na ito. Kitang-kita na yung Laguna Lake. Oh. Itong structure na ito ay malamang hindi na masyadong matibay. Dahil na-abandon siya, wala nang nagme-maintenance, ay delikado na gumuho ito. Dahil may mga bakal na labas na. Hindi na siya safe. Baba na tayo. Nakakatakot tumungtong pababa dahil kunti na lang yung mga naghahawil dito o nagkakapit sa hagdan na ito. Biglang maputol. Ngayon ay ikot tayo sa buong area ng lugar na ito. Tingnan natin kung ano yung ating pwedeng makita sa palibot nito. At kung ano nga ba yung pwede pang makita natin na mga hindi pa natin nakikita dito sa lugar na ito.
kitang-kita nyo naman, oh, talagang nasa ibabaw siya ng kabundukan. Kung makikita nyo naman yung inakyat ko papunta dito, napakataas din. Kung nakikita nyo itong malinis na daan, yan yung dinaanan ko pag akyat. Yan. Ayan, ito yung kalsada na sinasabi ko. Mula dyan, paakyat dito sa ibabaw ay nasa 1 kilometro. Yan, talagang wala siyang kalapit. Itong building na ito, kitang-kita nyo naman sa video na walang kalapit na bahay o anumang gusali. Grabe yung tsura dito. Okay. Ito na. Ayan, may napansin ako mga idol, no? Sa malayuan. Ayan, babalik natin. Tama, oo. Isa nga pala itong Selecta Ice Cream Company. Tingnan natin, ha. Saan na yun? Bigla na wala. Saan ka na? Ayan ha. I-describe ko sa inyo mga idol kung bakit isang patunay na ito ay isang Selecta ice cream, no? Kung sino yung mga mahilig sa ice cream, yung mga bumibili ng ice cream, yung mga pilipig, yan, yung mga ganun, yung mga pinipig. Yan, papakita natin. Naintindihan ko dito sa video. Nag-aalangan ako kung ito nga ba ay Selecta, mayaman yung Selecta, tapos ito maabandonado lang. Ito, ha? Tingnan nyo itong building na to. Siguro alam niyo naman yung mga pinipig na ice cream, no? Mga ice drop. Ito, ha. Lapit natin. Yan. Konti pa. Yan. Ayan. Malapit na. Anong napapansin nyo dito ay guys? O di ba? Itong nasa unahan, ito yung tangkay. Tangkay ng ice cream. At itong malapad na ito
Ito naman yung mismong ice cream, yung kinakain natin. 'Di ba? Oh, ayan oh, korte siya. Ha? Korting ice cream. Oh. Yan, korting ice cream siya. Para mas maganda. Kukuhaan na natin ang mas maganda. Yan. Mapapansin nyo, ice cream siya. O, di ba? Ice cream na pilipig. Oh, ang galing naman itong building na ito dahil yun talaga yung design niya. Itong ibabaw ng bubong. Alright. Galing.